Okay, nandito na ba ang lahat? Opo, Binibini. Opo, ma'am. Okay, naririnig niyo ba ako, class? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay. Jemarie, panguluhan ng panalangin. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Naway gabayan niyo po kami sa bawat araw-araw naming gawain at sana ay marami kaming matutunan ngayon sa aming talakayan. Yan lamang po sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Maingay ba yung paligid ko, class? Hindi po, ma'am. Hindi naman Okay. Sige. Magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta ang araw nyo ngayon? Okay lang po, ma'am. Okay lang. Wow, si Algie, bagong gupit ata to Okay kayo, ma'am. Okay, ako ay labis na nagagalak na marinig na ayos lang kayong lahat. Bago ko makalimutan ay magtatala muna ako ng liban. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan ay sabihin ang hep-hep. At ang susunod ko na tatawagin ay sasabihin ang hooray. Halimbawa, no, tinawag ko Algie, ang sasabihin niya hep-hep. Tapos ang susunod ko na tatawagin ay si Jemarie, ang sasabihin niya ay hooray. Maliwanag ba, class? Opo, ma'am. Opo, Maliwanag na maliwanag po. Binibini. Okay. Algie, Hep, hep. Christian. Nandiyan ba si Christian? Baka mahina yung signal, ma'am. Okay. Sherlyn. Hooray! Jemarie. Hep, hep! Okay, no? Christian. Wala pa rin ba si Christian? Baka mahina yung No, signal, ma'am. Okay. Sige. Ako ay labis na nagagalak no na walang masyadong lumiban sa klase natin ngayon. Okay? Bago tayo magsimula sa ating talakayan ay meron muna akong mga alituntunin sa ating klase. Una ay makinig ng mabuti habang may nagsasalita. Pangalawa, itaas ang kamay kapag sasagot o may mga katanungan, no? Itaas nyo lamang ang virtual na kamay. So makikita nyo yan dyan sa reaction, no? Ang ating virtual na kamay. Pangatlo, maging aktibo sa klase. So, klaro ba yun, class? Opo, Binibini. Po, ma'am. Parang ang tatamlay nyo ngayon, class. Okay, ma'am eh. Sobrang tamlay kasi. So, ngayon, meron akong ipapagawa sa inyo para naman mabuhayan kayo ng loob, no? So, ito ay tinatawag na pampilipit dila o tongue twister. So, familiar ba kayo dito? Yes, ma'am. Opo. Pamilya po ako niyan. Okay. So, pwede kayong mag-volunteer, no? Kung sinong gusto sa inyo ang mag-participate or tatawag ako. Ako po, ma'am. Sa una, ma'am. Algie, tatlo ito class ha. Ang una si Algie, sinong gustong makilahok sa pangalawa? Okay, Ako ikaw na lang, po. Jemarie. Opo. Jemarie, at ang pangatlo ay si Sherlyn. Okay ba? Okay ba, class? Opo, Binibini. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Ang gagawin nyo lang ay bibigkasin nyo ito ng 3 beses. Una, mabagal.
Ang pangalawang pagkabigkas naman ay katamtaman ang bilis. At sa pangatlo ay bigkasin ito ng mabilis. At dapat walang mali ha. Dapat yung bigkas talaga. Klaro ba? Yes, ma'am. Opo. ma'am. Okay. Una ay si Algie. Okay, Algie? Yes, ma'am. Nakakapagpabagabag. 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 Ay, wait lang, ma'am. Nakakapagpabagabag. 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 Wow, magaling. Bigyan ng virtual na palakpak si Algie. Magaling pala kayo dito, no? Okay, ang susunod ay si... Sino ulit yun? Si Jemarie. Ako po. Okay, Jemarie, ikaw ang susunod. Ayan. Ayan ang sayo. Ang hirap. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Wow, magaling. Ang gagaling nyo pala dito sa Pampilipit Dila class. Ako hindi ko to masyadong kaya. Talagang nabubulol ako. Okay, pangatlo si Sherlyn. Okay, Sherlyn, kaya mo yan. Napakahirap naman po, ma'am. Palakang kabkab, kumakalakabukab, kakalakabukab, palamang kumakalabukab na naman. Palakang kabkab, kumakalakabukab, kakalabukab, palamang kumalabukab na naman. Palakang kabkab, kumakalabukab, kakalabukab, palamang kumakalabukab na naman. Oh, okay, bigyan ng virtual na palakpak ng lahat. So magaling class, no? Talagang napilipit yung mga dila, no? Okay, ngayon sa ating pagbabalik-aral ay sana hindi mamilipit ang inyong mga dila. Okay. Ano nga ba ang tinalakay natin kahapon? Ano po, ma'am? Sino nakakilala? Ano yung tinalakay natin kahapon? Anong ulit yun? Hello, class? Nandyan pa ba kayo? Class? Yes, ma'am. Ano po, ma'am? Pakikipag-komunikasyon. Okay. Magaling, Algie. Pakikipag-komunikasyon. So, ano nga ba ang kahulugan ng pakikipag-komunikasyon? Sige nga, kung nakinig kayong mabuti kahapon. Ako po, ma'am, ang komunikasyon, ma'am, ay isang proseso ng Ano yun, Algie? Ano ba, ma'am? Ang kahulugan ng ma'am, komunikasyon, pakikipag-komunikasyon. Ang kahulugan ng komunikasyon, ma'am, ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo. Yun lang po, ma'am. Maraming salamat. Okay, Algie, magaling. Maraming salamat. So, nakinig talaga kayong mabuti, no? O baka si Algie lang yung nakinig ng mabuti kahapon. So, nakinig. Maraming salamat, Algie. Ngayon ay bago tayo dumako sa ating talakayan, ay meron muna akong ipapagawa sa inyo, no? So, ilan nga kayong lahat ngayon, class? 3 lang po kami, ma'am. 3. Kasi Okay. Ang gagawin nyo lang ay, sige, kayong 3 ha, may gagawin kayo. Itong binigay ko ay isang piyesa ng secret. Basta, ang gagawin nyo ay babasahin nyo ito ng malakas at madamdamin. Naintindihan nyo ba, class?
Opo. Opo, ma'am. Oh, ma'am. Okay. Shirlyn, ikaw ang mauna, Shirlyn. Basahin mo tong one paragraph, Shirlyn. Yung una. Okay po, ma'am. Ang kahirapan ay isang landas na pwedeng tahakin o kaya ay iwasan. Hindi natin maikakaila na sa panahon ngayon ay lalong tumataas ang bilang ng mga naghihirap sa buhay. Okay. Ang galing. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Hello? Okay, Shirlyn, pakisali na lang yung nasa ibaba. Okay po, ma'am. Ito ay isinisisi sa mataas na presyo ng mga bilihin at ang kawalan ng tulong na dumarating mula sa pamahalaan. Okay. Maraming salamat, Shirlyn. Okay, ang susunod ay si Algie. Algie, Ngunit, ma'am. basahin mo ito. Ngunit, ma'am. Ng Madam Damin. Ngunit, ang mga nabanggit lamang ba na dahilan, ang tunay dahilan kung bakit marami ang nasasadlak sa kahirapan? Kung inyong susurihing mabuti, napakamarami ang dahilan kung bakit sadyang madami ang mga maralita sa ating lipunan. Okay? Yung sa baba pa, Algie, isali mo. Isa na rito ay ang kawalan ng tamang disposisyon sa buhay. Ang karamihan ay naniniwala na kapag ipinanganak silang mahirap, wala na silang magagawa upang mapaganda ang kanilang estado sa buhay. Mali ang ganitong uri ng paniniwala sa buhay. Okay, maraming salamat, Algie. Okay, Jimari, maaari mo bang basahin ito, Jimari, ng Madam Damin? Sa halip na panghinaan ng loob, bakit hindi gawing sandata at inspirasyon ang kahirapan? Hindi man natin makamit ang pinakamataas. Ang mahalaga ay makaahon ng kahit konti at makaranas ng kaginhawaan sa buhay. Wow. Ang gagaling nyo palang magbasa ng Madam Damin class, no? So, base sa ginawa nyo ngayon, may ideya ba kayo kung ano ang magiging paksa ng ating talakayan ngayon? Tungkol po sa kwan, ma'am, ano pa ma'am, sa talumpati, ma'am? Maaari, talumpati. Tingnan nga natin kung tama ba si Algie. Wow. So, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa talumpati. Ang galing mo manghula, Algie. So, talumpati. manghulaan mo yung jowa, ma'am. Mamaya na tayo dyan, Algie. Pwede mong hulaan yun mamaya. Okay, bago tayo dumako sa ating talakayan, ay babasahin ko muna ang layunin. Sa pagtapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nalalaman ang kahulugan at mga katangian ng talumpati. Napapahalagahan ang gamit ng talumpati sa ating kultura at tradisyon. Panghuli na ipapaliwanag ng maayos ang kanilang sariling kaisipan, pananaw o opinyon at saloobin kaugnay ng akdang tinalakay. So, talumpati. May ideya ba kayo, class, kung ano yung talumpati? Meron po binibini. Sige, Jemarie, maaari mo bang ibahagi sa inyong mga kaklase? Para po sa akin po binibini ang kakaalam ko sa talumpati po ay yun po yung isinasaulo sa mga entablado po sa pagsasalita. Sige, tingnan natin kung tama ba. Okay, maraming salamat sa iyong pagbabahagi, Jemarie, no? Ang sinabi ni Jemarie ay tama, no? Ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinapabatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. So, merong mga nakikinig, no? Ito ay tinatanghal, no, sa
sa pamamagitan ng entablado at mga tao. Layunin nitong humikayat, tumugon, mga tuwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. So, ang talumpati rin class no ay isang mahalagang bahagi ng kultura at tradisyon dahil ito'y naglalaman ng mga saloobin, kaalaman at pagpapahayag ng mga ideya sa isang pamayanan. Sa pamamagitan ng talumpati, naipapasa ang mga kaalaman mula sa henerasyon patungo sa susunod. Nagiging daan ito para mapanatili at mapalaganap ang mga tradisyon at kultura ng isang lipunan. Ang sining ng talumpati ay nagbibigay daan din sa pagpapahayag ng identidad at pagkakakilanlan ng isang grupo ng tao. So, maaari ding ganun ang halaga ng talumpati sa ating kultura. Ito, mga katangian ng talumpati ayon sa pagbigkas. Biglaang talumpati yan klasa, nagka-typo lang. So, biglaang talumpati o impromptu. So, may idea ba kayo kung ano yung biglaang talumpati? Ito, ma'am, ito po yung impromptu ma'am is nang kuan ma'am kanang pinakalit yung kuan ma'am kanang wala ka kabalo sa itubag kuan mo ma'am talumpati ma'am kanang ang teacher may mga tanas mo ha. Okay, no? Maraming salamat, Algie. So, sabi ni Algie, no, ito daw ay biglaan daw. Okay, so, ayon nga sa word na biglaang talumpati, no? Ito ay biglaang talumpati na binibigkas ng walang ganap na paghahanda. May mga pamamaraan na maaring gamiting gabay sa pagbigkas ng biglaang talumpati. Ibinibigay rito ang paksa sa oras na mismo ng pagsasalita. Pangalawa naman ay ang panandaliang talumpati or extemporaneous. Ito ay ang paghahanda. Ang paghahanda sa ganitong tipo o uri ng pagtatalumpati ay limitado sa oras sa pagitan ng pagkuha ng paksa at mismong paligsahan. So dito class, nasubukan nyo na bang magtalumpati ng panandalian? Opo, binibigay. Wala pa po. No? Wala pa sa akin ma'am. Talagang masasabi kong mahirap ito, no, lalong-lalo na lalong-lalo na kung hindi ka handa. So, ang ikalawang konsiderasyon ay ang pagtatakda ng oras sa pagtatalumpati. Sa ibang paligsahan, ang mananalumpati ay tinatanghal kung lalampas kaya o di kukulangin sa oras. Sa makatwid, ang pagpili ng material at ang pag-aayos ng panimula, katawan at konklusyon. So, sa talumpati, no, hindi mawawala ang panimula, katawan at konklusyon. Dahil ito ay apektado sa itinakdang oras. Ang ikatlong konsiderasyon ay ang pag-uulit ng paksa. Ibig ng lupon ng inampalan na makarinig sa mga tungkol sa magkaparehong paksa, no? Ito kasi yung kadalasan ginagawa, no? Yung binibigay yung paksa o kaya magkaparehas lang sila ng paksa. Pangatlo naman ay ang manuskrito o manuscript. Makikita sa bahaging ito ang kasanayan sa pagsulat ng papel na babasahin sa komprehensya, ang pag-oorganisa ng mga ideya at ang pagsulat ng panimula, katawan at wakas o konklusyon ay dapat na makaugnay at may kaisahan, no? Dito sa manuskrito o manuscript ay meron ang tagapagsalita ay merong dalang script, no, yung isinulat na paksa, isinulat na talumpati. Ang ikaapat naman ay ang sinaulong talumpati. Sa bahaging ito, ang tagapagsalita ay gumagawa muna ng kanyang talumpati
Sa makatwid, may paghahanda na sa ganitong tipo ng pagtatalumpati at kailangang memoryado o saulado ang pyesa bago bigkasin ang talumpati. So, from the word na sinaulong talumpati, so kailangan memorize siya. Klaro ba, class? Yes, opo ma'am. Bini-bini. Okay. Susunod ay mga kasangkapan ng tagapagsalita o manunulumpati. So, pasensya na class, nabubulol ako dito sa manunulumpati. Okay. Ang unang kasangkapan ay ang tinig. Pakibasa, Algie. Tinig. Nakakatulong ang tinig sa pag-unawa sa nilalaman ng talumpati. Kailangan ibigay ang tinig na nilalaman ng pananalita. No, maraming salamat. Dito rin ay isinaalang-alang sa bahaging ito ang tulin o bilis ng pananalita. Pagbibigay diin sa mahahalagang salita o mensahe na kailangang maunawaan ng tagapakinig, tono ng pananalita, pagtaas at pagbaba ng tinig, at paglakas at paghina ng tinig. Ang magandang tinig ay madaling makaakit sa madla. Sa pagtatalumpati class ay iwasan ang matining na tinig o kaya ay garalgal na tinig na parang sirang plaka. Kaya ang pangalawa ay ang tindig. Shirlene, maaari mo bang basahin? Okay po, ma'am. Tindig. Sikaping maging magaan ang katawan at nakarelax. Mahalaga na ang magmukhang pitagan para makuha agad ang atensyon ng tagapakinig. Okay, maraming salamat, Shirlene. Sa tindig ay kailangan tumindig ng maayos at iwasan ang tindig militar. So ano nga ba yung tindig militar, class? Alam nyo ba kung ano ang tindig militar? So ito yung Wala pa tindig ma'am. na parang naninigos ang katawan. Oo, ganon. No? Mahalaga na magmukhang kapita-pitagan para makuha agad ang atensyon ng mga tagapakinig. No? Ang ganitong uri ng anyo ay nakakapagpahiwatig na handang-handa na ang tagapagsalita. Okay, ang susunod ay galaw. Jemari, maaari bang basahin? Galaw. Ang galaw ay tumutukoy sa anumang pagkilos na ginagawa ng tao na may kaugnayan sa pagsasalita o pagpapahayag ng kaisipan o anumang damdamin sa madla o mga tagapakinig. Okay, ito. Nasasaklaw ng galaw ang mata, ekspresyon ng mukha, tindig, galaw ng ulo at katawan. Lahat ng ito ay nakatutulong sa paghahatid ng mensahe, no, sa pamamagitan ng ating paggalaw. Kasi nakikita ng ng mga nakikinig sa iyo, no, na kung handa ka na ba o hindi, kasi makikita doon sa galaw mo. So nasubukan niyo na bang umattend ng isang umattend sa anong tawag ba dyan, sa yung may nagtatalumpati class. Tapos, di ba, kung ikaw yung nakikinig o nanonood, mapapansin mo talaga, no, na mapapansin mo talaga kung handa ba o hindi pa yung isang manunulumpati. So, ang sunod ay mga katangian ng mahusay na tagapagsalita. Una ay ang kahandaan. Malalaman agad ng mga tagapakinig kung pinaghandaang mabuti ang pagtatalumpati sa panimula o introduksyong binibigkas ng tagapagsalita. No? Kung maganda ang panimula, makukuha agad ang atensyon ng mga tagapakinig. Mayroong dalawang mahalagang salik para sa panimula ng pananalita. Una ay dapat kilalanin ang tagapakinig. Pangalawa ay isaalang-alang ang okasyon kung formal o di formal. Kasi hindi pwede class, no, na umattend ka sa formal na event tapos yung talumpati mo ay hindi formal. So dapat siyang i-angkop, no? Dapat siyang isaayon. Layunin ng dalawang ito na mapukaw ang atensyon ng tagapakinig. Kung alam ng tagapakinig kung sino-sino ang kanyang kung alam ng
ng tagapagsalita kung sino-sino ang tagapakinig, mailulugar niya ang pagpapatawa, pagtanong, at pag-iba ng teknik o estratehiya para makuha ang atensyon nila. So, pangalawa ay kaalaman sa paksa. Dapat class, kung magtatalumpati ka, syempre dapat alam mo ang iyong paksa. Ang sapat na kaalaman sa paksa ng tagapagsalita ay maisasalamin sa paraan ng pagbigkas o pagtatalakay na ginagawa niya. Makikita ang kanyang kahusayan sa paksang tinalakay sa paraan ng pagpapaliwanag at pagbibigay ng interpretasyon, paglalapat, paghahambing, at pag-uulit ng padron at ang pagbibigay ng problema at solusyon, no? Madaling matuklasan kung kulang sa kaalaman ang tagapagsalita dahil mararamdaman ito sa kanyang tindig at kilos. Panghuli ay kahusayan sa pagsasalita. Madaling maganyak na makinig ang publiko kung matatas at mahusay magsalita ang mga mananalumpati. So, kayo ba, class, naaakit ba kayo ng isang tagapagsalita kung magaling silang magsalita? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay, no? Dito rin makikita ang kasanayan sa wika ng tagapagsalita, gaya ng paggamit ng angkop na salita, wastong gramatika, at wastong pagbigkas ng mga salita. At mahalaga na maunawaan ng tagapakinig ang mensahe, kaya nararapat na ibigay ang lingwaheng gagamitin sa uring ng tagapakinig. So, dapat suriin yung class, no? Kasi hindi pwede, no, na ang ginamit mong lingwahe ay Hiligay nun, tapos yung mga tagapakinig mo ay mga Bisaya. So, dapat kailangan siyang iangkop. Okay? Naintindihan nyo ba ang tinalakay natin, class? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay? Bago yan, meron akong ibibigay dito na isang talumpati, no, tungkol sa kultura. So, maari nyo itong screenshot, class, no, dahil putol-putol ito. Tapos basahin ninyo dahil meron ako mga katanungan pagkatapos nito. Sige. Screenshot nyo, class. 1, 2, 3. Okay. Ito din ang susunod. Screenshot nyo rin ito. 1, 2, 3. Ito din. Okay. Na-screenshot nyo na ba, class? Opo, ma'am.